Kung napapansin nyo ang mga recent releases ng Disney in the past few years, halos walang masyadong produktong aimed for men. Then we suddenly get this article mula sa Variety magazine. Disney's Boy Trouble, Studio 6 original IP to win back Gen Z men amid Marvel, Lucasfilm struggles. Yes, Disney, matagal na namin sinasabi ito. Ngayon nyo lang napansin? Itong article na ito ang pag-uusapan natin, and if you watch until the end of this episode, mag-brainstorm tayo kung ano kaya ang mga pwedeng gawin ni Disney upang masolusyonan ang mess na ito. Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. Itong Variety article na ito is very interesting dahil bago tayo napunta dito, if I remember it correctly, the mainstream is trying so hard para i-feminize ang kalalakihan. I even made an episode about it sa The Jay Aruga Show channel when I talked about Carlos Yulo. Panoorin ulit natin ang commercial na ito. Masculine. Adjective. Having qualities or appearance Traditionally associated with men. Especially strength and aggressiveness. Some of the synonyms are Macho. Manly. Muscular. Well built. Red blooded. red-blooded. My goodness. Strapping. Strong. Brawny. Powerful. None of these really sound like me. I think that definition is a little scary. It's too small for something so big. It's all about trying to get people to conform and be a certain way. I think that's what gets us in trouble is when we say that there's only one way to be a man. So many individuals, they try and fit, and it just gets to a point where it's too much. Where they are doing harm to each other and harm to themselves. You don't have to do that. You define your own masculinity. You define who you are. For me, being masculine is being honest. This is the body that I have. This is what I know. So to me, this is what a man is. For me, being masculine means being brave enough to be who I am. Being able to smile, being able to cry, being able to love and be loved. That's the man I want to be. What does it mean to me to be masculine? It's more a question of what does it mean to be human? Kaya nakakagulat itong article na ito ayon sa Variety. Pinipilit daw ngayon ng Disney at ng Hollywood creatives na gumawa ng movies para makuha ulit ang interest ng young men. Really? After years of saying na irrelevant ang mga lalaki, after sabihin ni Kathleen Kennedy that the force is female, eto kasi ang problema. Kahit gaano pa kasi ka-woke ang kahinatnan ng Disney, kahit na gaano nyo i-label na ang mga tunay na lalaki ay toxically masculine, ang totoo niyan ay kailangan nyo kami dahil malaki ang demographic namin at kami ang bumubuhay sa entertainment industry. It would have been a no-brainer for Disney. Nasa kanila ang dalawa sa pinakapatok na franchise sa kalalakihan, Star Wars and Marvel. All they need to do is make movies that we like. Simpleng-simple lang. Na-mess up pa nila. Gagawa lang sana sila ng classic story of a hero overcoming a dragon, saving a princess that's the love of his life. Instead, ang mga kwento ay si Princess, isang independent woman na girl boss na hindi kailangan ng any man in her life. Kung may lalaki man sa movie, tinitira siya, minamaliit at ginagawang villain. Ang mga babae sa Disney movies ay perfect in every way. Mary Sue, kung may character flaw man siya, ito ay ang pagiging inferior ng lahat ng tao sa paligid niya dahil hindi siya matanggap sa pagiging superior niya sa kanila. Medyo mahirap makarelate ang mga lalaki sa ganitong plot. Kaya, sorry, hindi kami manonood niyan. At kung mag-react kaming mga lalaki negatively sa mga ganitong movies, i-demonize kami. Tatawagin kaming misogynistic at sexist. Pero demonize nyo kami all you want na sa amin ang huling halakhak. Dahil alam nyo Disney kung ano ang power namin, ang pera namin na hindi namin ibibigay sa inyo. At the same time, akala ng Disney ay makukuha din la ang mga girls sa ganitong mga movies. Sorry din, pero hindi. Ang totoo niyan, men are hardwired to love action movies and most girls are not. Kaya nung inalienate nila ang men at tinarget ang women, epic fail. Sorry, pero most women I know still prefer a good old-fashioned love story. Kaya nga patok na patok pa rin sa kanila ang mga K-drama. I'm sure makakatanggap ako ng comment na
Jay, may mga lalaki naman na mahilig sa K-drama at may mga babae naman na mahilig sa action. What I mean are the vast majority of men and women. Sige, targetin nyo itong mga exceptions na ito. Tignan ko kung kumita ang produkto nyo. Ay, sorry, ginawa na nga pala ng Disney and alam naman natin ang nangyari. By the way, if you're getting value from this video, paki-hit naman ang subscribe button below. Please. And while you're at it, paki-like na rin ang video and hit that notification bell para lagi kayong updated kung meron tayong videos na pinag-uusapan ang culture. Question, bukod sa movies na nilista ko sa intro, ano pang mga epic fail Disney movies or woke movies na alam nyo? Write it down sa comment section below. Ang totoo niyan, hindi naman kailangang targetin ng Disney ang women by always making movies na girl boss ang bida. Gawin lang nila ang classic hero's journey ni Joseph Campbell. Kasi kapag nanonood naman ang mga lalaki ng movies, most of the time, kasama naman nila ang girlfriend or wife nila. Kaya Disney ngayon, you have neither. Okay, now let's brainstorm. Paano kaya ito aayusin ng Disney? Una, cater muna kayo sa aming base desires. Heroes na masculine, and magandang message din ito kasi gusto nating mapalaki ang mga kabataang lalaki na nag-aim maging masculine. May alam ba kayong society na naging soy boys ang most of their men? Tapos na-solve nila ang maraming problema? So yun, masculine heroes, struggling at first, pero na-overcome niya ang kanyang challenges. Ito yung mga movies na gusto ng mga kalalakihan. Pangalawa, okay lang naman ang complex female characters. Pero kung papansinin niyo ang mga babae sa movies ngayon, parang ang script is made for a male character. Sinuwap lang nila ng babae ang artista. Walang any semblance of femininity. Also, pansinin niyo rin ang mga movies ngayon, parang bawal na ang damsel in distress. Kung may babaeng nakidnap sa movies, siya rin mismo ang magpapalaya sa sarili niya. Check out niyo yung The Suicide Squad ni James Gunn nung nakidnap si Harley Quinn. And pangatlo, siguro mag-focus na rin tayo sa plot. Pero kung ma-strike niyo yung first two, malaking bagay na yon. Marami namang mga lalaki kahit walang plot, manonood pa rin. Exhibit A, The Fast and the Furious franchise. Speaking of beautiful feminine women, alam nyo ba na recently naging laman sa news itong si Sydney Sweeney? Alam nyo kung bakit? Panoorin nyo na lang ang video sa link na ito.